Kaya daw kinasahan ni Raiz Alem ang ating kababayan na si Mike Plania dahil naniniwala si Alem na siya ay iniiwasan ng mga super bantamweight champions. May nakitang butas naman itong si Shawn Porter na magiging problema ni Errol Spence Jr. kapag magharap na sila ni Terence Crawford. Kababayan ni Canelo Alvarez na si Zordo Ramirez nagbigay na ng manghang na reaksyon sa sinabi ni Canelo na hindi siya lalabanan dahil lang na sila ay magkababayan. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Pero saglit lang, baka pwede nyo po munang gawin ito. Please subscribe to Kwentong Iba na Kwento. Alright, like, share, and subscribe. Sa wakas, nagharap na sina Mike Plania at si Raiz Alem para sa kanilang press conference. Ang dalawa ay nakatakdang maglaban ngayong September 4, 2022, Linggo sa Amerika, at September 5 naman, Lunes sa Pilipinas. Pareho ang dalawa na nagpahayag na gusto nilang manalo sa laban para mas mapapalapit pa sila sa isang world title fight. Habang papalapit ang laban nila mga kakwento, sobrang prangka naman itong si Alem kay Plania. Tila ba, pinagdidiinan niya na wala siyang choice kundi labanan na lang itong si Plania dahil ang mga kampiyon sa bantamweight division ay tila takot daw at umiiwas sa kanya. Bagamat inamin naman ni Alem na ang harapin niya si Plania ay isang napaka-entertaining na laban kung panunurin dahil kilalang kilala niya si Plania na hindi rin ito pigil kung magpapakawala ng mga suntok. Bakbakan kung bakbakan talaga ang estilo ni Plania na nagustuhan naman niya dahil ganyan din talaga ang estilo niya. At dagdag pa ni Alem na may kagalingan din itong si Plania kaya narating niya ang kinalalagyan niya ngayon na makakalaban niya ang mga top calibers na mga boksingero na tulad ni Alem. Itinuturing naman ni Alem na isang mabigat o mahirap na kalaban itong si Plania, pero ipapakita ni Alem sa laban nila kung sino nga ba daw ang mangingibabaw at handa niyang gagawin ang lahat para agawin niya ang palabas. Para ang magiging bida sa laban nila ay walang iba kundi si Alem. Diretsa namang sinabi ni Alem na hindi niya papayagan itong si Plania na madudungisan ang kanyang malinis na record. At sa kasalukuyan mga kakwento, itong si Alem ay may kartada na 19 wins sa 12 knockouts, habang ang ating kababayan naman na si Mike Magic Plania ay may kartada ito na 26 wins, 1 loss sa 30 knockouts. So remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make Samantala, sobrang prangka naman ang dating world champion na si Shawn Porter sa 3 major belt unified welterweight champion na si Errol Spence Jr. Ayon kay Porter, magiging tinik sa lalamunan itong si Crawford kay Spence dahil itong si Crawford ay kilala bilang switch hitter o may kakayan siya na ipapalit-palit niya ang kanyang fighting stance. Ibig sabihin lang mga kwento ay kayang-kaya niya na magiging southpaw o kaluwete o di kaya orthodox fighting stance. May mga nagsasabi man na medyo may gagawin pa na kunting adjustment itong si Crawford dahil halos kasi ang mga nakalaban ni Crawford noon ay hindi mga kaluwete. Pero taliwas naman ang nakikita ni Porter dito na naniniwala siya na napakadali lang na mag-adjust ni Crawford dito kahit na itong si Spence ay isang kaluwete sa kalibre na meron itong si Crawford na may tuturing niya na isang highly technical fighter. Hindi magiging problema ito kay Crawford ang pagiging kaliwete ni Spence at alam na alam ni Porter na itong si Spence ay hirap daw ito kung ang kanyang kalaban ay isa ring kaliwete. Kaya kung lalabanan ni Crawford si Spence na siya ay kaliwete, naniniwala siyang isang malaking problema ito kay Spence. Pero dapat na paghandaan din ni Crawford ang pressure na ibibigay ni Spence sa laban nila at paghahandaan din niya ang mga malakas at tuloy-tuloy na mga body shots ni Spence. May nakalap din naman na impormasyon itong si Porter na may gusto daw itong si Spence na may rematch clause sa laban nila ni Crawford. At sinang-ayunan naman ito ni Porter. At katunayan, pagkangaraw ay aabot pa ng trilogy ang laban nila dahil napakaganda at exciting talaga ang bakbakang Crawford vs Spence. Samantala, nagugula naman itong si Zordo Ramirez sa kamakinan lang napahayag sa kanyang kababayan na si Canelo Alvarez. Hindi niya na-gets kung bakit ayaw ni Canelo na lalabanan siya. Naniniwala si Ramirez na ang mga boxing fans ay gustong-gusto nila na ang maglalaban ay dalawang mga Mexicanong mga boksingero sa ibabaw ng ring. Tulad na lang daw sa nangyari noon sa legendary trilogy sa pamamagitan ng kapwa nilang Mexicano na sila ni Marco Antonio Barrera at ni Eric Morales. Kaya para kay Ramirez, wala siyang pake kung ano man ang lay ang kanyang makakalaban. Basta ang mahalaga, ang makakalaban niya ay isang bigat hindi na boksingero
At dagdag pa ni Ramirez, kung sino man ang tinaguriang best fighter ay gustong-gusto niya na lalabanan dahil naniniwala siya na ito rin ang gustong-gusto na mapapanood ng mga tao. Mga kakwento, malapit na nga ang laban ng ating kababayan na si Mike Magic Plania. Tatalab kaya ang kanyang abracadabra para madungisan niya ang malinis na record ng tinaguriang The Beast na si Raiz. Ito ay napakabigat na laban na kakarapin ng ating kababayan. Kaya sana ay huwag natin siyang kalimutan na suportahan at isali na rin natin sa ating mga dasal para mapagtagumpayan ito ng ating kababayan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman ay nagustuhan nyo ang kwento natin ngayon. Baka pwede nyo po akong mabigyan dyan ng like. At bago tayo magtatapos ay shoutout muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay Kakwentong Brian TV. Maraming salamat sa iyo kaibigan. Dahil sulit na sulit kakwento ka mula pa noong nagsimula pa ang channel na ito. Maraming salamat sa iyo. Kay Kakwentong B Mio TV, maraming salamat po. Kay Kakwentong Mores Angeles. At ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.